Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo naandun. Ano. Ngayon po ay araw ng Lunes, February 3. Ano? At kung napapansin nyo, maputi na naman ang paligid. Ano? Dahil po diyan sa snow na nangyari kagabi. Manipis lang naman po, hindi naman ganun kakapal. Siguro mga 1 inch lang or up to 2 inches. Pero snow pa rin. Ano? Maaga pa rin akong nagising para magpala at mag-asin ng pavement, ano? Linisin ng kotse na gagamitin. Yeah, ganun po, no? So, ganun talaga ang buhay dito sa East Coast. At talagang pag ganitong nag-i-snow, kailangan kang bumangon ng maaga, papasok ka para magpala ng snow, linisin ng pavement, and mga kotse na gagamitin. Ganun po, no? Para walang madulas at hindi ka managot. Ano? Ganun lang po yan. Okay. So, kamusta po kayo diyan sa Pilipinas, ano? Pag-usapan natin itong political dynasty. Ano? Ito po political dynasty. Bakit ko napiling pag-usapan natin ito, no? Dahil po ito ay napapanahon. Ano po? Napapanahon dahil malapit na po ang eleksyon. Magbubukas na po, magsi-start na officially ang campaign period sa February 11. Ano? February 11, 2025. Yan po ay siya national positions. Alright? Senators. Alright? So yan po ang mga ngampanya, no? Kailangan kasi mga ngampanya at saka yung mga tawag dito yung mga congressman na party list, ano? Kasi buong bansa ang kanilang gagawin, pangangampanya. Okay. So, alam niyo po itong political dynasty. Meron po tayong provision sa ating batas, sa ating konstitusyon na nagmamandato sa Senado at Kongreso para gumawa ng batas para pagbawalan ng political dynasties. Ano? Pero simula po noong 1987 hanggang sa ngayon, bukod tangi po yung sangguniang kabataan at saka ano pa, yung pang barn elections ng mga officials, yan lang po ang merong ban sa political dynasties. Pero yung yung mga sa national and local elections, wala pa hanggang ngayon. Simula pa noon. Ano. Hindi ginagawa ng Kongreso at Senado ang kanilang obligasyon under the Constitution para magawa ng batas na magbabawal sa political dynasty. Bakit nga naman? Ano po? Ano ba napapansin nyo ngayon? Ha? Sa atin, sa bansa ng Pilipinas. Out of, ilan ba yun? 100, ilan ba ngayon? I'm not mistaken. 100, out of 149 cities sa Pilipinas, 113 po ang pinapatakbo ng political dynasty. Hindi lang po yan yung simpleng political dynasty na isa-isa. O hindi po yung tinatawag nilang fat dynasty. Ano po yung fat dynasty? Yan po yung talagang ina, anak, tatay, lolo, lola, kapatid. Sabay-sabay na tumatakbo sa local election and national elections para mamuno sa ating bansa o sa ating lokalidad. Right? So, sa Lipan na lang, sa Batangas, meron akong kilala, isang dating artista, siya tumatakbo pa yung governor, tapos anak ay vice governor, tapos yung isang anak ay congressman. Ay talaga naman po, 113 cities out of 149 pinatatakbo ng ang mga syudad na ito pinapatakbo ng political dynasties. Ano? Okay, ano bang maganda diyan? May maganda ba o masama? Wala po ako nakikitang maganda no?
Ewan ko, kahit ano talagang isipin ko, walang nakitang maganda, pero masama, napakarami po, ano? Kasi namomonopoly yan nila ang power ng sa isang syudad o sa isang bansa. Namumulupili yan nila. At nawawala po yung check and balance. Ano, katulad po sa isang governor, kunyari ang governor ay yung ina. Ang vice governor ay anak. Ano? Ang ina po ay mamumuno ng executive ano sa probinsya. Ang anak mamumuno naman sa legislative. Ano po 'yun? Yun yung po mga bukal. Ano? Siya po sangguniang ano ba tawag dito? Board member. Parang yung mga ano, sangguniang panlalawigan, siya po ang vice governor po ang namumuno diyan. Ano? Or ang kunyari ang mayor and vice mayor, mayor ang ina, vice mayor ang anak, ay di siyempre po ang mayor ay namumuno ng executive, ang vice mayor namumuno ng sangguniang sangguniang panlungsod. Right? So, isang executive and legislative should be independent from each other. Pero paano mangyayari yon? Paano magkakaroon ng check and balance diyan kung iisang pamilya ang namumuno ano, ng dalawang branch of government? Like for example, pag may ginawang kalokohan ng ang mayor, ano, paano ma-check ng sanggunian, ano? 'Di ba? Maaari po magkaroon ng connivance. Correct? Napakasama po 'yung pangyayari 'yan. Okay? Ano pa? Siyempre, yung budget na ginagawa ng sanggunian, baka maya-maya kakonnive din ng executive, which is the office of the mayor. Ano? So, wala pong check and balance. Ano? Maaaring maabuso. Yun ang sinasabi ko. Pag naabuso, ang kawawa po ay ang taong bayan. Alright? So, congressman, for example, ang congressman ay kapamilya, ano? Tapos ay ang governor ay kapamilya din, di ba? Baka po yung pera na i-allocate sa probinsya ay itago ng mga gobernador na yan. Ano? Wala hong magche-check. Diba? Yan ang mga bagay na pwede nating dahilan para mawala ang check and ang political dynasties. Meron din po yung kung yan at yan, isa po sa mga hindi magandang dahilan ay yung kung yan at yung mga yan din ang nasa posisyon ng ilang taon, ilang term na, di ba? Di ba kayo nananawa? Baka naman wala nang maisip na gawing kabubuti ang mga yan. Ano? Ay ang mga yan ay yun at yun din lang ang kanilang programa na hindi naman gumaganda ang buhay ng mga tao. Ano? Wag na nating iboto uli. Yun ang sinasabi ko. Ang tao po nauubusan din ng ideas. No? So, kung tayo ay naloko na minsan sa unang term, ay wag na nating iboto sa susunod na term, ano? At saka tama na yung yung mga ganyang political dynasties, ano? Bigyan naman natin ng pagkakataon ng iba. Ha? Ang iba para mamuno ng maayos kasi pag ganyan po at tayo ay umaasa na lang sa isang pamilya, binibigyan natin sila ng karapatan na magmanipula ng ating buhay at kinabukasan ng ating mga. Okay? So, hanggang dito na muna po ulit. Ano? Bye-bye!